Sa mga nagdaang kabanata ay ibinigay nga ni Patriarch Byzizis ang kanyang lightsaber kay Jushiens upang matulungan nga siya nito na mapaslang si Xiao Chen. Habang si Janting naman ay natutuwa sa mga nangyayari dahil nga sa naaayon ito sa kanyang plano na sabi pa nga niya na kapag wala ang lightsaber ni Byzizis ay hihina ang combat power nito. At ilang sandali pa nga ay naglakad na paalis si Jushiens sa silid na sabi pa nga niya na babalik ako para maghanda na umalis. Sa kabilang banda naman sa Kanglan boundary, ay nandito na nga sina Black at Sisi sa mansyon ni Kanglan at makikitang maayos na ang kalagayan nito ng bahagya. Natutuwa naman si Sisi habang pinagmamasdan niya si Kanglan na sa isip-isip pa nga niya na talagang si Kanglan ang nagligtas sa akin. At makalipas lang ang ilang sandali ay dumating na nga si Xiao Chen. Na agad namang sinalubong siya ni Kanglan na sabi pa nga nito na Xiao Chen sa wakas ay nakabalik ka na agad din namang bumangon si Sisi. At agad din niyang itinanong sa kanyang master na kung anong nangyari sa babaeng iyon. Hindi naman nagsalita si Xiao Chen bagkus ay ibinaba niya ang kanyang hinlalaki sa kamay na ikinagulat naman ni Sisi. Maya-maya pa ay bigla na lang itong tumawa na sabi pa nga niya na tama ang pinili niya na maging master niya si Xiao Chen. Hindi mapigilan ni Sisi na tumawa sa tuwa dahil nga sa muntik na siyang mamatay kanina nang dahil sa babaeng iyon. Kaya naman napaiyak na lamang siya sa tuwa dito bukod sa nawala sa kanya ang kanyang singsing ay naligtas na siya at nagawa pang may paghigante siya ng kanyang master. Nang makita naman ni Kanglan si Sisi na umiiyak ay nasabi na lang niya na ang lalaking ito ay ginugulo ako ng matagal na panahon, pero ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiiyak ng marangal, ang Great Emperor, nang hindi inaasahan. Na kahit si Xiao Chen ay bakas sa kanyang mukha na naawa siya dito. Maya-maya pa ay sinabi na ni Sisi na ang aking Dragon Blood Phoenix Crystal Jade Ring ay nawala na sa kanya. Nang marinig naman ito ni Black ay hindi agad siya nakapagsalita at bakas sa kanyang mukha na naiinis ito. Kaya naman binigyan niya ng isang batok sa ulo si Sisi sa kanyang ginawa. Subalit hindi naman nagalit si Sisi sa ginawa ni Black bagkus ay nagpatuloy lamang ito sa kanyang pag-iyak. Tinanong din ni Black kay Xiao Chen na kung ang lalaki bang ito ay nabali ang ulo. Sa sinabi ni Black ay natawa na lamang dito si Xiao Chen. Sinabi naman ni Kanglan na hindi ba ang Dragon Blood Phoenix Crystal Jade Ring ay nasa akin. Sinabi naman ni Sisi na mayroon siyang isa nito. Dagdag pa niya na sa totoo lang. Mayroon akong Dragon at Blood Phoenix Crystal Jade, at pareho kong ginawang singsing, ang isa ay para kay Kanglan, at ang isa ay para sa aking sarili. At pagkatapos ang aking singsing na sobrang mahalaga sa akin ay kinuha. Nasabi na lang ni Kanglan nang marinig niya ang sinabi ni Sisi habang namumula ang mukha na ang sira-ulong Sisi na ito ay talagang hindi nagpigil ng kahit anong magandang bagay. Sinabi naman ni Black kay Sisi na mas mabuting ibinigay mo na lamang ito sa akin sa halip na ipadala ito sa iba. Napaisip naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang Dragon Blood Phoenix Crystal Jade ay napakabihirang uri, saan sa mundo at saang kaharian na kayang gumawa ng 2 piraso. Matapos ang kanyang pag-iisip ay tinanong niya si Sisi na kung saan niya nakuha ang 2 Dragon Blood Phoenix Crystal Jade. Agad naman na tumayo si Sisi at sinabi niya sa kanyang master na mayroong misteryosong minahan. Ikinagulat naman ni Kanglan ito na sa isip-isip pa nga niya na talaga bang mayroong misteryosong minahan dito. Kaya naman sinabi niya kay Sisi na kalokohan. Ilang beses na akong nakapunta doon, ngunit hindi ko nakita ang mga minahan na iyong binanggit. Ipinaliwanag naman ni Sisi habang pinagpapawisan na nakita ko ito nang hindi sinasadya. At pumasok ako doon at ito ay nakakatakot, sa lakas ko sa umpisa, halos patay na ako. Upang matagumpay na mailabas ang 2 Dragon Blood Phoenix Crystal Jade, para sa akin, ito ay isang malaking kapalaran. Natuwa naman si Xiao Chen na sa isip-isip pa nga niya na kung mahahanap natin ang minahan, maa-absorb natin ang lahat ng kristal dito, ika-6 na layer, maaaring hindi imposibleng makalusot sa primordial body tempering art sa pamamagitan nito. Kaya naman nang matapos siya sa kanyang mga iniisip ay sinabi niya kay Kanglan na ikaw na ang bahala kay Chrysanthemum, dadalhin ko si Black para tignan ito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay gusto sanang sumama ni Kanglan subalit hindi niya ito magawang sabihin kay Xiao Chen. Subalit nang makita niya si Sisi na tuwang-tuwa ay ikinagalit niya ito. Kaya naman gumawa siya ng paraan na sabi pa nga niya kay Xiao Chen habang nagpapakyut na sasama ako sa iyo, at hayaang si Black na ang bahala sa kanya.
Sinabi naman ni Black kay Kang Lan na manatili lang dito, bibigyan kita ng sapat na benepisyo. Dagdag pa niya na manatili ka dito si Lao Su at Xiao Chen ay hahanapin ng mineral na vein na iyon. Nagpatuloy naman na nagpapakyut si Kang Lan kay Xiao Chen, sinyalas na gusto nito talagang sumama, kaya naman dahil dito ay napabuntong hininga na lamang si Xiao Chen na sabi pa nga niya na nako ang babae nga naman talaga. Sinabi nga ni Xiao Chen kay Kang Lan na si Black at ako ay babalik agad, kailangan mong manatili dito kasama si Chrysanthemum ng pansamantala. Sa bagay, medyo gumaling na siya at hindi na kailangan ng iyong espesyal na pangangalaga. Nalungkot naman si Kang Lan dahil sa hindi siya sinama ni Xiao Chen. Agad na lumabas na sina Xiao Chen at Black upang tignan ang minahan. Habang nakasimangot si Kang Lan ay sa isip-isip pa nga niya na lahat ng ito ay kasalanan ng patay na kasumpa-sumpang Sisi. Habang si Sisi naman ay makikitang namumula ang mukha nito habang tinatawag si Kang Lan. Nasabi pa nga niya habang tumutulo ang laway na ikaw at ako ay sa wakas ay nag-iisa, at nasa iyong mansyon pa rin. Sa sinabi ni Sisi ay nagalit dito si Kang Lan kaya naman binigyan siya nito ng madilim na reaksyon. At nang makita ito ni Sisi ay agad niyang binawi ang kanyang sinabi. Subalit nilabas ni Kang Lan ang kanyang espada sa inis niya kay Sisi. At itinutok ito sa kanya at sabay niyang sinabi na mabahong Chrysanthemum, kung maglakas loob kang sumipol at manloko, papatayin kita gamit ang aking espada. Sinabi naman ni Sisi na Kang Lan, alam kong hindi mo gagawin, pumirma ako ng soul contract kay Xiao Chen, ngayon, ako na ang pinakatapat niyang lingkod at kung papatayin mo ako, ay siguradong magagalit siya. Kang Lan, hindi mo gagawin ang ikagagalit ni Xiao Chen at alam na alam ko ang ugali mo. Sa mga sinabi ni Sisi ay mas lalong nagalit na si Kang Lan na sabi pa nga niya na buwisit kang mabahong ladyboy. Kung ganun gusto mo akong subukan at nang matapos niyang magsalita ay agad na iwi na siwas ni Kang Lan ang kanyang espada. Naikinagulat ni Sisi dahil ginawa nga ni Kang Lan ang kanyang sinabi. Subalit hindi ito pinatama ni Kang Lan at ang lamesa lang ang kanyang pinatamaan dito. Kaya naman sinabi na naman ni Sisi kay Kang Lan na alam kong hindi mo ako papatayin. Sa sobrang kakulitan ni Sisi ay halos mabaliw na dito si Kang Lan na sabi pa nga niya na naiinis na ako sa'yo mabahong ladyboy. Maya-maya pa ay nakaisip siya ng paraan na sabi pa nga niya na tama, susundan ko siya ng palihim. Kaya naman agad niyang nilagyan si Sisi ng seal technique. Wala namang magawa si Sisi dahil sa kanyang kalagayan na hindi pa lubusang magaling. Bago pa man siya umalis ay sinabi ni Kang Lan na mabahong Sisi, manatili ka na muna dito. Nakiusap naman si Sisi na huwag siyang iwan nito. Sa kabilang banda naman na kung saan nasa bundok na sina Xiao Chen at Black, na sabi pa nga ni Xiao Chen na dito ba talaga ang mga ugat ng mineral na sinasabi ni Chrysanthemum. Bahagya namang naramdaman ni Black ito kaya naman hindi siya mapakali. Maya-maya pa ay agad na tumalon na si Black na sabi pa nga niya na parang may kung ano sa di kalayuan. Walang ano-ano ay agad na tumalon si Black na sinundan naman agad ni Xiao Chen. Maya-maya pa ay nakarating na nga sila na kung saan ito ang naramdaman ni Black kanina. Napangiti naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na isa itong kapangyarihan ng Void at isa itong kawili-wili. Dagdag pa niya na ito ay isang napakahirap na bangin. Bumaba tayo at tignan ito. Agad na tumalon sina Xiao Chen sa baba ng walang pag-aalinlangan. At nang makababa sila ay nakita nila ang void space. Sinuri naman agad ito ni Xiao Chen upang tignan kung kaya ba niya itong buksan. Matapos niyang suriin ang void space ay napangiti na lamang siya at sabay niyang sinabi na isang kawili-wili ito. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na isa itong enchantment na ikinagulat naman ni Black. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na maaaring lumikha ng isang misteryosong kaakit-akit sa espasyo at tumayo sa sarili nitong labas ng dakilang mundo. Kung hindi ito ang Supremo ay isa ito sa iilang tauhan sa tuktok ng dakilang emperador na makakalaban sa kataas-taasan. At sigurado akong malaki ang espasyo sa loob. Ibig sabihin, napakalaki ng mga ugat ng mineral sa loob. Ito ay dapat na isang bihirang minahan. Kung tama ang iyong hula, ang ugat na ito ay dapat na artificial na pinapakain, pagkatapos maghintay ng kapanahunan ay anihin ito. Tuwang-tuwa naman si Black at nasa sabik na siya dito na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na kung ganun ay simulan na natin na buksan ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na magtulungan tayo buksan ang pintuan sa espasyong ito. Agad na naglabas ng aura si Xiao Chen sa kanyang kamay na dinagdagan naman ni Black.
upang magawa nila na mabuksan ito. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng reaksyon ang void space, at dahan-dahan itong nagbabukas na sa harap nila Xiao Chen. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong natapos sa pagbabukas. Kaya naman walang ano-ano ay agad na silang pumasok sa loob. Nang makapasok sila sa loob ay napangiti na lang si Xiao Chen. Nasabi pa nga ni Black na masaganang espiritual na kapangyarihan, kaya komportable. Sinabi din ni Xiao Chen na ang aura dito ay simple at prangka na maihahambing sa itaas na 3 kaharian. Bahagya namang naramdaman ni Xiao Chen na may isang atake na nagmula sa kalangitan. Kaya naman agad na naghanda si Xiao Chen upang salubungin ito. Subalit nag-presente si Black na sabi pa nga niya na hayaan mong ako na ang gumawa nito. Agad na ibinuka ni Black ang kanyang bunganga at nilamon ito ng walang kahirap-hirap. Maya-maya pa ay malapit na nga itong matapos. Natuwa naman si Black dito dahil sa nabusog na naman siya. Sinabi naman ni Xiao Chen na napakalakas ng kapangyarihang ito, at ang mga mandirigma sa ilalim ng emperador ay tiyak na masisira sa isang iglap. Maya-maya pa ay may naramdaman na naman si Black, at sinabi niya ito kay Xiao Chen na nasa ilalim ito ng lawa. Sinabi naman ni Xiao Chen na isa itong napakahusay at talagang mayroong purong enerhiya dito. Agad naman na tumalon si Black sa sobrang pagkasabik na lumangoy dito. Subalit sa kanyang ginawa ay may mga espadang patungo sa kanya na agad niya namang itong napansin. Subalit imbis na umiwas ay nilabas lamang niya ang kanyang aura dahilan upang maging wap ang silbi ang patibong at nagpatuloy na tamasahin ang lawa. Naglabas naman si Xiao Chen ng kanyang aura sa kamay at hinanda niya ito. At nang matapos ito sa kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan kaya naman dahil dito ay nakita ang formation na nasa lawa at nasira ito. Bahagya namang pumasok sa isip ni Xiao Chen si Sisi. Nasabi pa nga niya na sigurado akong gawa ito ni Chrysanthemum noon. Kaya naman upang makumpirma na kung nasa ilalim ba ito ng lawa ay agad silang sumisid dito at agad na nag-transform naman si Black sa kanyang totoong anyo. Nang masisid nila ang lawa ay napansin agad ni Xiao Chen ang kumikinang na kanilang hinahanap. At makikitang hindi lang ito basta-basta dahil sa napakarami nito. Sa sobrang pagkasabik ni Black ay walang ano-anong nilapitan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang mineral vein ay nasabi na lang niya na ang ugat na ito ay maihahambing sa pinakamayamang deposito ng mineral sa 3 itaas na kaharian. Dagdag pa niya na mayroon itong napakataas na kalidad ng Thunder Crystal. Bahagya namang may naramdaman si Xiao Chen sa kanilang likuran. Kaya naman agad niyang sinabi dito habang tinuturo na lumabas ka matandang lalaki. Nagkaroon naman ng matinding reaksyon si Black sa nilalang na nagbabantay sa Thunder Crystal. Agad naman na nagkaroon ng reaksyon ang tubig at nagsasama-sama ito. Ahad naman na hinanda ni Xiao Chen ang kanyang 6th grade heavenly rank Thunder Palm. At nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan. Kaya naman dahil dito ay nagkaroon ng matinding reaksyon sa ibabaw ng lawa. At makikitang nagkaroon ng bahagyang pagtilansak ng lawa. Nagsalita naman ang nilalang na sabi pa nga niya na binata, gusto kitang hikayatin na umalis mag-isa, ngunit kung gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ang matanda. Maya-maya pa ay lumabas na ang matandang nilalang. At makikitang hindi ito basta-basta dahil may lakas ito ng kataas-taasan. Napangiti naman si Xiao Chen nang makita niya ang nilalang. Sa tindi ng reaksyon ni Black ay naglalabas ito ng kanyang pulang aura. At nang walang ano-ano ay agad itong umatake patingo sa matanda. Agad namang gumawa ng depensa ang matanda at nagawa niyang napawalang bisa ang atake ni Black. Sinabi naman ng matanda na sa isang simpleng atake, ito ay higit pa sa kapangyarihan ng isang ordinaryong dakilang emperador, at kahit na ang isang may sapat na gulang na lobo na may 3 mata ay hindi gaanong makapangyarihan. Sa kanyang mga sinabi ay umatake na naman si Black. Nang halos hindi ito makita dahil ang ginawang atake ni Black ay nagmula sa kalangitan. Nang maramdaman naman ito ng matanda ay nasabi na lang niya na ito ay ang Sanction Thunder. Agad niyang inilabas ang kanyang aura upang gumawa ng depensa. Naramdaman naman ni Xiao Chen ang aura ng matanda kaya naman sinabi niya na sigurado akong yun ay isang supreme. Kumpiyansa namang sinabi ng matanda na ngayon ay nabanggit muna ang pagkakakilanlan ng matanda, bakit hindi ka umalis sa lalong madaling panahon? Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanyang na magpakatanga ka kahit siya ang supremo. Multo lang siya sa panahong ito, na parang isang native na manok.
Ikinagulat naman ito ng matanda dahil nalaman ni Xiao Chen na isa na lamang siyang kaluluwa kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen, na ang kataas-taasan ay isa ring bagay na maaari mong insultuhan. Ngayon, mamamatay ka. Niyabangan naman siya ni Xiao Chen na ikaw lamang, ito ay isang natitirang espiritu na walang tunay na katawan, maaari mo ba kaming patayin? Sa mga sinabi ni Xiao Chen na pang-iinsulto sa matanda ay sumabog na sa galit ang matanda. Nasabi pa nga niya habang naglalabas ng kanyang aura na masira man ang katawan, hindi ito maihahambing sa iyong emperor. Agad naman na nilabas din ni Xiao Chen ang kanyang aura, upang gumawa ng kanyang atake. Walang ano-anong lumitaw sa harap ng matanda si Xiao Chen na ikinabigla ng matanda. Agad na nagpakawala si Xiao Chen ng kanyang isang atake na sinamahan ng aura kaya naman tumilapon ng malayo ang matanda. Na umabot pa nga ito sa labas ng lawa at hindi niya agad nagawang may ayos ang kanyang sarili sa lakas ng atake ni Xiao Chen. At habang walang depensa ang matanda ay naghanda ulit si Xiao Chen ng kanyang atake. Na agad din nag-teleport sa harap ng matanda matapos ang kanyang paghahanda. At binigyan niya ulit ito ng malakas na atake dahilan upang tumilapon na naman ito. At sinabihan din siya ni Xiao Chen na anong pakiramdam. Ilang beses na nagpagulong-gulong ang matanda sa tindi ng ginawang atake ni Xiao Chen. Nang makabangon ang matandang ay galit na galit ito kay Xiao Chen at gusto niya na itong paslangin. Kaya naman agad siyang bumawi ng atake dito subalit hinarang lang ito ni Xiao Chen ng kanyang Tianwang Fist Second Punch. Subalit hindi pa tapos si Xiao Chen dahil sa gagamitin niya ulit ang Tianwang Fist Second Punch. Agad niya itong hinanda upang magsagawa ng kanyang atake gamit ang Tianwang Fist Second Punch. Mabilis na nag-teleport ulit si Xiao Chen sa harap ng matanda at nagpakawala ng maraming suntok. Kaya naman nasabi na lang ng matanda na ang batang ito ay napakalakas, na mas makapangyarihan kaysa sa Empress kamakailan. Ang tinutukoy ng matanda ay si Sisi. Binigyan naman ni Xiao Chen ang matanda ng sarkastikong tawa. Sinabi naman ng matanda habang galit na bata gusto mo talaga akong magalit. Matapos ang kanyang pagsasalita ay agad niyang pinalabas ang kanyang baluti na kung tawagin ay Tianjing Armor. Nang maisuot niya ang kanyang baluti ay sinabi niya kay Xiao Chen na walang kapantay ang baluti at tiyan ko. Nang makita naman ni Xiao Chen ang baluti ng matanda ay naging interesado siya dito at gusto niya itong makuha na sabi pa nga niya na ito ay magandang gamit. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sinabi din niya sa matanda na kahit gaano man katibay ang iyong tiyan ay hindi mo mapipigilan ang aking suntok. Napangiti naman ang matanda sa sinabi ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang galing mo din binata. Naghanda naman si Xiao Chen ng kanyang atake gaya nga ng kanyang sinabi. Matapos ang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan patungo sa matanda at kung tawagin ni Xiao Chen sa kanyang atake ay Tianwang Fist Third Punch. Nilabas naman ng matanda ang kanyang atake na kung tawagin ay 7th grade heavenly rank na kayang sirain ang kalangitan. Matapos niyang ilabas ito ay agad niyang sinalubong ang atake ni Xiao Chen. Subalit ang kanyang ginawang atake ay naging walang silbi dahil tumagos lang ang atake ni Xiao Chen. Dahilan upang tamaan siya nito na hindi niya naiwasan. Kaya naman dahil dito ay sinabihan siya ni Xiao Chen na isa kang basura. Sa galit ng matanda ay naghihimutok niyang sinabi na ikaw na bata ay sobrang napakayabang mo. Hindi naman na nag-aksaya ng oras si Xiao Chen at naghanda na naman ito ng kanyang gagawing atake. At nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad siyang umatake rito. Mabilis naman na inihanda ng matanda ang kanyang teknik. At dahil dito ay lumabas ang aurang asul sa kanyang katawan. At kanya na agad din itong pinakawalan upang hindi na makalapit pa si Xiao Chen. Subalit hinanda ulit ni Xiao Chen ang kanyang abilidad na kung tawagin ay Heavenly Rank 6th Grade Thunder Palm na ikinagulat na naman ng matanda. Walang kahirap-hirap na nakalapit si Xiao Chen at sabay niyang binigyan ng sampal ang matanda gamit ang kanyang abilidad na Thunder Palm. Sa lakas ng sampal ni Xiao Chen ay bumagsak ng pagkalakas-lakas ang matanda sa lupa. At sinabi na naman ni Xiao Chen na iyon na ba iyon? Galit na galit ang matanda na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na pinahiya mo ako ng paulit-ulit, sa tingin mo ba ay wala akong silbi?
At nang matapos niyang magsalita agad siyang naglabas ng kanyang aura dahil dito ay nagkakaroon ng matinding reaksyon na kung saan siya nakalutang. Maya-maya pa ay may lumitaw na babae sa kanyang likuran. At ito ay ang isang forbidden spirit na tanging ang ibang mga supreme lamang ang nakakapag-summon nito. At dahil dito ay mas lalong tumataas ang lakas ng matanda. Nasabi na lang nga ni Xiao Chen nang maramdaman niya ito na bahagyang lumalakas ang matandang ito. Dagdag pa ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ng spirit na nasa likod ng matanda na parang nakita ko na ang spirit na ito. Sinabi naman ng matanda na bata, hayaan mong makita ang walang kapantay na paraan ng kataas-taasan, ang aking kaalaman at supernatural na kapangyarihan. Naging kalmado naman si Xiao Chen dito dahil alam niya ito sapagkat isa din siyang supreme sa dati niyang katawan na kanyang ibinabalik ngayon at mas mahigitin pa sa hinaharap. Dahil ang kanyang naabot sa dati niyang buhay ay isang supreme at dahil sa kagastuhan niyang maghiganta at poksain ang mga nilalang sa labas ng domain, upang tulungan ang kanyang kaibigan na si Black na may paghigantay din ang lahi ni Black. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo. At hanggang dito na lang muna mga bida, maraming salamat sa panunod at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.